Well, nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang iba't ibang option for floorboards para sa ating tubular flooring. Now ay i-discuss natin ang iba't ibang floor finishings naman. Bukod sa ceramic tiles na mabigat, ano-ano nga ba ang mga lightweight alternatives para sa ating tubular flooring para magaan lang ito? Ano-ano ang pinakamatibay at ano naman ang pinakamura? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video ito. Hi! Kung nagpapagawa or nagpaparenovate ka ng bahay, this channel is perfect for you. Ito nga pala ang Kuya Architect and this channel is all about house design and construction. So kung gusto mo ng tips and information at guide para sa pinapagawa mong bahay, check out our videos at syempre, mag-subscribe. So sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang lightweight floor finishing like ang SPC floor panels, mga wood laminates, vinyl tiles at linoleum sheets. Ano-ano nga ba ang mga advantages at mga issues sa paggamit nito? At iba pang important details like dimension at way of installation ng mga materyales na ito. So, if ready ka na, tara! Lightweight flooring finishings for tubular flooring. But before tayo mag-start, again para na itong part 2 ng nauna nating video all about floorboards on tubular flooring. Pinag-usapan natin doon ang iba't ibang boards gaya ng phenolic boards, plastic boards, cement boards, at iba pa na maaari mong patungan ng mga finishings na pag-uusapan natin ngayon. So kung interested kang panoorin all about floorboards for tubular flooring, pakihanap lang yung link ng video sa ating description and comments below. Watch it later after this video. So back to our main topic. Unang lightweight floor finishing, ang SPC panels. SPC stands for Stone Plastic Composite Panels. Isa itong floorboard kung saan yung kanyang core ay mixed with limestone powder na isang stone material and with the plastic material, commonly PVC. So again, as the name suggests, it is a mix of stone at plastic na materyales. At ang outer surface ay printed na mga design like wood. Ito ay may common dimension na 1.2 meters ang length at 0.18 to 0.2 meters naman ang kanyang width. At meron itong kapal na 4 mm to 6 mm thickness. So, anong advantage nito? Una, dahil nga combination ito ng stone at plastic material, it is known to be 100% waterproof. So, hindi ka mag-worry kung ito'y mababasa. Hindi rin ito inaanay or termite proof. Easy installation na rin ito. Kasi di mo na kailangan mag-apply ng adhesive. Nagki-click and lock in place lang ang mga panels nito. Meron silang parang tangaan grooves sa mga edges at ang mga panels nito ay nag-interlock lang para ma-install sila sa flooring. So, ano naman ang mga issues ng isang SPC panel? Well, una, masasabi natin mahal among the floor finishings na pag-uusapan natin dito. So, kung medyo tagilid ka sa budget, hindi ito ang best option for you. At need pa nito ng foam underlayment o ilalatag na foam before mo ito i-install sa ibabaw para iwas langit-ngit kung naglalakad ka over it. But again, this is way lighter or mas magaan talaga kaysa gumamit ka ng traditional na ceramic tiles kasi nga maglalagay ka pa ng mga mortar adhesive at yung mismong tiles ay mabigat na rin. So, yun ang SPC panels. Anyway, gagawa tayo ng separate video all about the proper installation at iba pang mga detalye all about SPC para mas detalyado yung ating discussion. So, abangan nyo ang video ito. Next, floor finishing for tubular flooring, ang laminated wood panels naman. Ito ay generally made of different layers of wood materials compressed together at merong laminate for protection. At like SPC, ang kanyang surface ay merong printed or embossed na mga design, commonly wood. At ang mga ginamit na surface veneers para dito ay waterproof. Ang common available nito ay nasa 1.2 to 1.5 meters at ang kanyang lapad ay nasa 0.2 to 0.3 meters naman at may thickness na 7 mm to 12 mm. So ano nga ba ang kagandahan ng laminated wood panels? Sabi nating mas magaan ang isang laminated wood panel kasi nga gawa lang ito sa kahoy. At hindi na rin ito need ng adhesive dahil again para lang itong click and lock or may tangang groove yung mga edges niya para ma-secure mo or ma-install mo ito sa flooring. Again, ang kanyang veneer or kanyang surface ay gawa sa waterproof na materials.
At dahil nga gawa ito sa kahoy, it is warm to the touch. Hindi malamig hawakan or apakan. So ano naman ang mga issues ng paggamit ng laminated wood panels? Well, gaya ng SPC, need mo rin magkaroon muna ng foam underlayment bago mo ito ipatong at ikabit. Malangit-ngit kasi rin ito or maingay kapag inaapakan kung walang ganon. But unlike SPC, ang laminated wood panels ay merong wood core. Meaning kapag ito'y nabasa o napasukan ng tubig, ay ito ay masisira. Even though meron itong waterproof na veneer sa surface, pero kapag ito'y nababad or sumipsip yung tubig pailalim at napunta sa core, ito ay lolobo. In terms naman sa termite resistant, well, ang mga panels na ito ay treated mostly. Kaya medyo less ang worry mo dito. But kung na-expose ito sa apoy, masasabi natin prone ito sa combustion. Kaya hindi ito ganun ka fire safe. And in terms of price, masasabi na generally SPC at saka yung mga laminated wood panels ay mahal talaga. Masasabi natin pang mayaman yung mga materials na yun. Anyway, before tayo magpatuloy, meron na tayong ginawang video all about different na mga flooring system or design na commonly ginagawa natin sa mga bahay. Yung paggamit ng conventional suspended concrete slab, ang pag-install ng steel decking as flooring, at saka yung ating tubular flooring naman. So sa video ito, nandoon yung mga advantages at disadvantages at yung mga structural details ng mga floor system na ito. Kung gusto mong panoorin ang topic na ito, check the links on the comments at description below. Watch it later pagkatapos mong panoorin ang ating video ngayon. Now, going back sa ating mga lightweight floor finishing sa ating tubular flooring. Andito na tayo sa mga more affordable na options. Una, ang vinyl tiles. Well, siguro marami na sa atin ang alam ang materials nito. And as we all know, ang vinyl materials ay isang plastic na materials. At meron itong common dimension na 30 by 30, 40 by 40 to 60 by 60 na mga square tiles. At syempre, as we all know, manipis lang ang kapal nito. Bukod sa square tiles, ang vinyl tiles ay available din sa strip design or yung pahaba or pa-rectangular. At ang mga strip tiles na ito or plank tiles na vinyl ay commonly merong wood design para mag-assimilate sa wood flooring. So, anong makagandahan ng vinyl tiles? Well, una, mas mura. Ito, kung ikay nasa budget, well, ito ang one of the best option para pagkasyahin yung pera mo sa pag-finish ng flooring. At of course, napakagaan lang ito. Perfect for lightweight finishing para sa ating tubular flooring. Mas matipid din sa installation dahil hindi mo na kailangang bumili pa ng foam underlayment or matting dahil dinidikit lang ito by means of contact cement or yung tinatawag nating rugby. Ito yung pinakamurang option na pandikit. Well, meron ka namang mabibiling ibang adhesive pero again, nasanay na yung mga tao na gumamit ng rugby for vinyl tiles. But ngayon, pwede ka nang bumili ng mga self-adhesing or parang sticker ng mga vinyl tiles. Ipipil mo lang yung back film para ma-expose yung sticker side or yung adhesing type ng vinyl at ito'y diretso mo na i-dikit sa iyong floorboard. Again, wala ng foam underlayment kasi hindi rin ito maingay. At isa rin sa main advantage ng paggamit ng vinyl tiles ay ang pagiging waterproof nito. Kahit mababad man sa tubig ay hindi ito masisira. Now, ano naman ang mga issues nito? Well, una, ang vinyl ay scratch prone or madaling magasgasan. So, kung meron kayong alagang aso or pusa sa bahay, ay prone talaga ito sa gasgas. Nagdident din or bumabakat yung mga mabibigat na gamit or furniture sa bahay kapag ito'y nakapatong dito. At aesthetic wise, para sa ibang tao ay halata talaga na plastic materials ito, especially kung ina-emulate nito yung wood finish. At katagalan humihina yung pandikit ng ating mga vinyl tiles at may tendency itong matuklap. May tendency ding maging brittle or mapudpod, especially yung mga edges ng mga vinyl tiles sa katagalan. So yun yung mga advantages at yung mga issues ng paggamit ng vinyl tiles as lightweight materials para sa ating tubular flooring. Now, punta tayo sa pinakamura at pinaka-less effort sa installation. Ang paggamit ng linoleum sheets or mas kilala natin bilang
floor mat. Traditionally, ang linoleum ay gawa sa solidified natural oils. Pero ngayon, available na ito with PVC and rubberized na mga materials for durability at extra lambot or comfort dito. Now, of course, main advantage nito ay ito yung pinakamagaan sa apat. Kasi nga, mas manipis. Perfect talaga ito for tubular flooring at lalo na kung ikaw ay nasa budget. Again, easy to install na rin to kasi nga ilalatag mo lang ito sa iyong floorboards. No need na sa adhesive at mas madaling irolyo yung mga sheets. Mas madali ring i-maintain dahil waterproof na ito at konti yung mga joints kaya hindi madaling sumuksok doon yung mga dumi. So ano naman ang downside ng paggamit ng mga floor mat? Well, kahit sabihin natin merong design ang mga linoleum sheets or mats, ay masasabi natin meron itong flat appearance. At dahil nga wala itong adhesive or hindi ito nakadikit sa flooring, may tendency itong gumalaw or mag-move kung merong binubuhat or dinadrag or kinakaladkad na furniture or gamit sa bahay. Madaling pasukin ng dumi or mag-ipon doon sa edges ng mga floor mats nito, especially doon sa nakadikit doon sa ating mga pader. Kaya medyo naiipon doon yung mga dust or alikabok o iba yung dumi sa ilalim ng ating mga floor mats. At gaya ng vinyl tiles, ang linoleum mats or mga floor mats natin ay prone din sa scratches or madaling magasgas. So ayun ang kagandahan at mga issues ng linoleum sheets or tinatawag nating floor mats. At ayun na nga ang apat na common na mga floor finishing para sa ating mga tubular flooring. Ulit, meron na tayong video all about floorboards naman sa tubular flooring kung saan ididikit mo itong mga finishings na ito. Again, yung links ng mga video natin related sa topic na ito ay nasa description at comments below. Kung hindi mo pa napapanood, well, panoorin mo next. At sana'y nakatulong ang video natin ngayon. At kung meron kang katanungan or opinion related sa ating topic ngayon, pakisulat lang ito sa ating comments below. At paki-like na rin at share ang ating video at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.